Ito ang kasaysayan ng isa sa pinakasikat na komedyante sa Pilipinas. Papaano siya na-discover? Ano-ano ang kanyang pinagdaanan bago narating ang tagumpay? Bakit hindi siya nagkaroon ng asawa? Ano ang dahilan ng maaga niyang pagkamatay? Kilalanin natin ang komedyanteng may katangi-tanging ngiti, si Rene Requiestas o mas kilala sa tawag na Chitae Ganda Lalaki. Tara, alamin natin sa history. Kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Pagkabata, si Renato Licup Requiestas ay ipinanganak noong ika-22 ng Enero taong 1957 sa Tondo, Manila. Panganay siya sa 7 magkakapatid. Ang kanyang ama ay isang mananahe at ang kanyang ina naman ay isang housewife na paminsan-minsan ay kumukuha ng labada upang kumita ng pera. Masasabing sila ay nasa level ng mahirap na pamumuhay. Hindi sapat ang kinikita ng mga magulang ni Rene upang masuportahan ang kanilang malaking pamilya. Kaya madalas ay lugaw na dinadamihan ng sabaw ang kanilang pagkain upang hindi naman kumalam ang kanilang sikmura. Sa eskwelahan naman ay hindi din sapat ang baon nila para sa pamasahe. Kaya't ang ginagawa ni Rene ay ikinakalong na lamang ang mga kapatid, magkasya lamang ang pambayad. Bagamat tutol ang mga magulang ay sumasideline si Rene upang kumita ng pera para may maipandagdag sa kanilang kakainin pang araw-araw. Nagbebenta ito ng ice drop at sumasideline sa junk shop pagkatapos pumasok sa eskwelahan. Isang araw, pag-uwi niya sa bahay mula sa isa sa kanyang mga sideline, ay napansin niyang kakaiba ang katahimikan at malungkot ang lahat sa bahay. Wala rin ang dalawang nakababatang kapatid niya na sina Ramon at Romeo. Inihatid na ang mga ito ng kanilang magulang sa isang tiyahin nila. Umabot na sa rurok ng kahirapan ang kanilang buhay. Hindi na talaga sumasapat ang kita ng kanyang ina sa paglalaba at pananahe ng ama na may hika pa. At ang inaasahan nilang padala ng kanilang lola ay natigil na rin. Tigil na rin maging ang kanilang pag-aaral. Dahil dito ay minabuti na muna ng kanilang mga magulang na pansamantala muna silang ipaampon sa mga kamag-anak na mas nakagagaan sa buhay kaysa pare-pareha silang magutom ng magkakasama. Nakahanda na ang gamit ni Rene at Ray. Kinabukasan, sila naman ang ihahatid ng mga magulang nila sa isa pa nilang tiyahin. Kapalit ng kanilang pagtira doon ay mag-aalaga sila ng baboy. Nakiusap sila sa mga magulang na huwag silang ipamigay ngunit walang saysay ang pakiusap. Dito na natutunan ng batang si Rene na walang mapupuntahan kahit pa magreklamo ka kung ikaw ay mahirap. Sa tirahan ng kanyang tiyahin ay nagsisipag sina Rene at Ray sa pag-aalaga at pagpapakain ng baboy. Minsan ay napuna ng kanyang kapatid ang pagkakaiba ng kanilang pamumuhay at ang pamumuhay ng kanilang kaanak. Nasambit nito na sana sa kanila din tuwing mayroong may kaarawan ay mayroong pansit na makakain. Hindi puro lugaw lamang. Upang bigyan ng pag-asa ang nakababatang kapatid ay nangako si Ray na balang araw ay pansit na ang kanilang pagsasaluhan kada mayroong magse-celebrate ng kaarawan sa kanilang pamilya. Tuwing gabi naman, bago matulog ay nangungulila sa kanyang mga nahiwalay na kapatid at magulang. Tahimik siyang naiyak hanggang makatulog. Panibagong simula. 2 taon na ang lumipas mula nang sabihan sila na panandalian lamang ang kanilang pagkakahiwalay. Madalas pa rin hilingin ng magkapatid na Rene at Ray na sana ay sunduin na sila ng kanilang mga magulang at matapos nga ang 2 taon ay bigla na lamang nagpakita ang kanilang ina at masayang-masaya ang magkapatid dahil sinusundo na sila nito. Dinala si Rene ng kanyang ina sa bago nilang tirahan. Isang tenement sa Taguig. Sa una nilang kita sa laki ng building ay akala na magkapatid na mayaman na sila. Naging masaya ang pagkikita ng magkakapatid. Sa wakas ay magkakasama na silang muli. Sa realidad ay nanatili pa rin silang mahirap. Hindi na nakabalik si Rene sa pag-aaral, pero sa takot niyang magkahiwalay silang muli ay minabuti niya na magtrabaho upang makatulong sa gastusin ng kanilang pamilya. Bilang panganay ay ginampanan ni Rene ang pagiging ikalawang magulang sa kanyang mga nakababatang kapatid. Limitado na rin ang kilos ng kanilang ama dahil sa sakit nitong hika. Ang kanyang ina naman ay nananatili sa bahay at nag-aalaga sa mga mas nakababata pa niyang kapatid. Paminsan-minsan ay kumukuha pa rin ng labada. Pinasok ni Rene ang kahit anong mapagkakakitaan
Nagsimula siya bilang taga-igib ng tubig sa kanilang lugar bago pinasok ang pagiging isang construction worker. Sumasideline din siya ng pagbebenta ng sigarilyo sa mga katrabaho at pagbabarker. Madalas ay lugaw na maraming sabaw pa rin ang kanilang kinakain, pantawid gutom, at kapag hindi ito kumakasya ay inililiban na lamang ni Rene ang kanyang sarili. Tagay. Nang minsan ay hindi siya makapaghapunan ay nagpahangin na lamang sa labas si Rene. Nakita siya ng mga tambay na nag-iinuman at inutusan siya ng isa sa mga ito na bumili ng sigarilyo at ibibigay sa kanya ang sukli. Sakto naman at may maipambibili na siya ng pagkain. Ngunit bago pa man makaalis para bumili ng sigarilyo ay kinantsawan siya ng mga ito na tumagay muna kahit isang baso. Tumanggi si Rene dahil wala pa siya sa wastong gulang at hindi naman siya nainom, ngunit mas mapilit ang mga ito. Pero nang makita niya ang pulutan ay kumalam ang kanyang sikmura. Ininom niya ang iniaabot na baso at nakikain ng pulutan. Dito na nagsimula ang pakikipagbarkada ni Rene sa mga tambay na manginginom sa kanilang lugar. Madalas siyang naiimbitahan sa mga inuman dahil masarap siyang kasama at natural na magaling magpatawa. Ngunit hindi naman niya nakakalimutan ang kanyang responsibilidad sa kanyang pamilya. Patuloy pa rin siya sa pagtatrabaho at pag-sideline upang makapagbigay sa kanyang pamilya. Kabilang banda ay mas lumalala na ang hika ng kanyang ama. Ayaw nitong magpa-check up kahit sa barangay dahil hindi naman daw makakabili ng gamot kapag nagreseta ang doktor doon. Isang kapatid na babae na lamang din ang nag-aaral sa kanilang magkakapatid. Nais na sana nitong tumigil dahil nakakadagdag lamang sa gastusin ang kanyang pag-aaral, ngunit hindi pumayag si Rene. Ipinangako niya sa kapatid na kahit igapang niya ang pag-aaral nito ay gagawin niya para lang maiba ang buhay nito. Teatro at showbiz. Isang araw, isang kaibigan ni Rene na nagngangalang George ang nag-ayang magpainom. Bihira ito magpainom kaya nagtaka sila. Napag-alaman nilang nais nitong mag-celebrate dahil nakapasa siya sa audition para sa isang stage play para sa teatro na proyekto ng kanilang barangay. Napatanong si Rene kung mataas ba ang kitaan dito, ngunit sinabihan lamang siya ng kaibigan na ba't hindi niya subukan. At iyon na nga ang kanyang ginawa. Hindi lamang isang beses kundi 3 beses niyang sinubukan na mag-audition. Sa pangatlong audition ay nag-back up na lang ang kanyang kaibigan sa mga direktor na kahit hindi sa pag-arte sa entablado kunin basta maipasok lamang. Maayos naman daw ang pag-arte nito ngunit hindi nga lang maayos ang itsura kaya naman ipinasok na lamang siya sa production. Labis naman itong ikinatuwa ni Rene. At sobra-sobrang pasasalamat niya sa mga direktor. Napamahal na si Rene sa teatro kahit maliit lamang ang kita niya sa production at madalas ay wala pa siyang pamasahe ay tsinatsaga niyang lakarin mula Taguig hanggang Rojas Boulevard kung nasaan ang teatro. Sinisita man siya ng magulang na nagsasayang lamang ng oras sa teatro ay sinasabi niyang hindi lamang naman ito ang kanyang pinagkakakitaan at sumasideline din siya. Isang araw, pag-uwi niya mula sa pagtatrabaho sa teatro, ay naabutan ni Rene na nangungutang ang mga nakababatang kapatid sa tindahan. Takang-taka siya kung bakit nangungutang ang mga ito gayong nagbigay siya ng pambili ng pagkain sa kanyang nakababatang kapatid na si Ray. Pag-uwi ay hinanap niya agad ito at naabutang nagbibisyo sa may banyo. Labis na ikinasama ng kanyang loob ang ginawa ng kapatid. Nasa likod ng kanyang hirap sa pagbabanat ng buto upang may makain sila at maipanggastos pang araw-araw ay nagawa pa nitong magbisyo. Kaya naman ay di niya napigilan at napagbuhatan niya ng kamay ang nakababatang kapatid. Maigi na lamang at napigilan siya ng kanyang pamilya bago pa niya lubusang mabugbog si Ray. Sa trabaho ay madalas na panoorin ni Rene ang mga aktor habang nag-iensayo ang mga ito ng kanilang linya. Palihim niyang ginagaya ang pagbibigas nito ng mga linya sa punto na sa ulado na niya ang mga linya nito. Nagkaroon ng pagkakataon na makapag-perform si Rene sa entablado nang minsan ay maaksidente ang isang cast member at hindi ito makakapag-perform sa itinakdang araw ng stage play. Na problema ang mga direktor kung saan sila maghahagilap ng aktor na makakakabisado ng kanyang mga linya sa loob ng isang linggo. Narinig ito ni Rene at ibinoluntaryo ang sarili. Binigkas niya pa ang linya sa harap ng mga direktor na nagulat at sa ulado niya ito.
Doon na nga nagsimula ang kanyang pag-arte sa entablado na kalaunan ay magiging daan upang mapasok niya ang mundo ng showbiz. Hinding-hindi malilimutan ni Rene ang palakpakan na natanggap niya sa kauna-unahang pagkakataon at ang pagkapanalo niya ng Best Actor sa ginampanang role sa stage play. Sa pag-arte niya naramdaman ang yaman at kagalakan sa sarili, panandali ang nakakawala sa kahirapan ng buhay. Mula 1987 hanggang 1988 ay naging cast member siya ng stage play na Wiz, Walang Ibig Sabihin, sa Manila Metropolitan Theater, kung saan inilabas sa dyaryo ng Manila Times ang komento ng kritiko na si Mike Feria kay Rene na ang tanging kapintasan kay Rene ay ang palagi nitong pag-a-adlib. Hence, the play became an excellent ground for actors with sense of wit and irony. Doreen Bernal as Miss Kinahihinatnan is a definite comic find. Rene Requiestas, whose only flaw is his constant ad-libbing. Sa tulong ng mga kaibigan sa trabaho ay sumunod niyang napasok ang Sig O'Clock News, ang kauna-unahang political satire and news comedy sa Pilipinas na iniere sa IBC Channel 13 mula ika-4 ng Enero 1987. Bago ang ika-unang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution hanggang ika-15 ng Setyembre 1990. Karamihan ng mga aktor sa palabas na ito gaya ni Rene ay galing din sa teatro. Ang 6 O'Clock News ay nagbigay daan sa panibagong klase ng komedya sa Pilipinas. Ang palabas na ito ay nagbibigay ng entertainment at katatawanan habang ina-update ang mga manonood ng mga seryoso at makabagong balita sa Pilipinas. Ang palabas na ito ang nagbigay buhay sa mga karakter gaya nila Marco Racus na parodya para kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., President Tita na parodya para naman kay dating Pangulong Corazon Aquino at marami pang iba. Sabi ng batikang aktor na si Jaime Fabregas na unang gumanap bilang isa sa mga eccentric news anchor ng 6 O'Clock News, the show attracted a very comedic kind of people, pero yung may konti namang brain. Sa simula ay pa-extra-extra pa lamang ang ginagampanan ni Rene sa palabas. Hanggang isang araw ay ipinatawag siya ng director at sinabing siya ay regular na. Ang pinuna ng kritiko dati sa kanya na kapintasan ay siyang naging dahilan kung bakit siya naging regular. Iyon ay ang kanyang pag-a-adlib, kung saan naipakita niya ang kanyang natural na talento at talino sa pagpapatawa. Sa wakas ay gumaan-gaan na ang pamumuhay ng pamilya nila Rene. Nagsisimula na siyang bayaran ang kanilang mga utang at mas nagkakalaman na ang kanilang hapagkainan. Ngayon ay nakakapag-uwi na siya ng pansit. Payak pa rin ang kanilang pamumuhay at sa tenement pa rin nakatira, ngunit mas magaan na ang araw-araw nilang pamumuhay kaysa sa dati. Kahit pa lumaki ang gastos dahil sa pagsuporta sa buo niyang pamilya ay hindi pinababayaan at mas pinagbubutihan pa ni Rene ang kanyang pagtatrabaho. Pagpasok sa pelikula. Taong 1988, isang araw habang nasa isang opisina sa building ay nakita niya ang idolo niyang si Joey De Leon. Nilaksa niya ang kanyang loob at nilapitan ang idolo upang kamayan ito at magpakilala. Laking gulat niya na kilala pala siya nito dahil napapanood siya sa kanyang palabas sa 6 O'Clock News. At mas ikinagulat at ikinatuwa niya pa nang alukin siya ni Joey De Leon ng trabaho bilang sidekick sa kanyang susunod na pelikula. Agad itong tinanggap ni Rene. Sa Tanay Rizal ginanap ang kanilang shooting para sa pelikulang She-Man, Mistress of the Universe. Sinigurado ni Rene na mauuna siyang darating doon kaysa kay Joey upang hindi siya masira dito. Isang araw habang nasa kaligitnaan ng shooting ay tumawag ang kanyang nanay bago ang kanyang susunod na kuha. Umiiyak ang kanyang ina sa telepono at sinabing wala na ang kanyang ama. Hindi ito umabot sa ospital matapos ma-stroke. Naiiyak man ay walang nagawa si Rene kundi isantabi muna ang kalungkutan at ipagpatuloy ang pagganap sa kanyang mga eksena at umiyak na lamang pagkatapos nito. Labis-labis ang sama ng kanyang loob dahil hindi man lamang napanood ng ama ang una niyang pelikula at mas lalo na dahil hindi na niya naiparanas dito ang ipinangakong magaan na buhay. Mas nakilala pa si Rene matapos mailabas sa pelikulang She-Man, Mistress of the Universe. Nagpatuloy pa ang pagbubukas ng mga oportunidad at pintuan ng mga pelikula kay Rene at dumami ang mga sidekick roles niya. 4 na pelikula ang nilabasan ni Rene noong taong iyon.
At sa pelikulang Smith and Wesson kung saan nakatambalan niya ang comedy duo na si Joey De Leon at Vic Soto ay naipakita naman niya ang kanyang galing bilang kontrabida. Umani ito ng papuri sa isang kritiko na si Love Diaz. Nakasaad sa film review nito sa Manila Standard na si Rene ay isang natural na komedyante at epektibong kontrabida na mali-mali. Taong 1989, sa isang dyaryo ng Manila Times ay nakasaad na nagsabi umano si Rene na nais niyang mag-aral at makapagtapos ng kolehiyo upang maging ehemplo sa kanyang mga kapatid. Sinabi niya ding sayang na hindi man lamang inabutan ng kanyang ama ang pag-usbong ng kanyang career. Sa bandang dulo ng taong ding iyon ay napagdesisyonan ni Rene na ampunin ang isang sanggol na babae mula sa isang malayong kamag-anak na hindi na ito kayang buhayin dahil sa hirap ng buhay at dami ng kanilang mga anak. Pinangalanan niya itong Darren Crisney mula sa pinaghalong pangalan nila ni Chris Aquino. Ipinanganak ang sanggol noong ika-11 ng Nobyembre 1989. Pagdating ng 1990, mas dumami pa ang mga pelikulang kinabibilangan ni Rene. Samot-saring mga batikang aktor at aktres na rin ang kanyang nakasama gaya na lamang nila Maricel Soriano, Paquito Diaz, Nova Villa at marami pang iba. Ngunit kasama sa kanyang tagumpay ang patuloy din ang mga nakagawian na ni Rene na paninigarilyo at pag-inom ng alak na siyang unti-unting sumisira sa kanyang kalusugan. Pero hindi naman niya nakalimutan ang kanyang pangako at responsibilidad sa kanyang pamilya. Bumili siya ng maluwag na bahay kung saan may sari-sarili na silang kwartong magkakapatid at makakapamuhay na ng maginhawa. Hindi din maiwasan na sa kanyang tagumpay ay mas lumalapit ang mga tao na dati ay lumalayo. Ayon sa isang dyaryo ng Manila Standard, sinabi ni Rene na noon iilan lang ang kakilala kong kamag-anak. Ngayon ang dami na nila. Okay lang sa akin, basta ba may kayod, sige lang. Sa kanyang pagkabisi sa paggawa ng kaliwat kanang pelikula ay may mga nagsasabing lumalaki na raw ang kanyang ulo. Ang tanging nasabi niya lang ay, alam ko kung saan ako nanggaling. Kaya alam ko kung saan ko ilalagay ang sarili ko. Sinabi niya rin kaya siya nagtatrabaho na mabuti ay para sa kanyang pamilya, lalo na para sa kanyang ina. Aniya, matanda na siya at kailangang sigurado na ang lahat para sa kanya. Ayokong magdanas pa siya ng kung anong hirap sa kanyang edad. Sa edad na 33 ay unang beses nakapag-celebrate ng sarili niyang birthday party si Rene. Pagpasok ng mas marami pang tagumpay. Minsan ay naging bida na rin si Rene sa mga pelikula, gaya na lang ng pelikulang Chitae, Ganda Lalaki, kung saan nakilala din siya ng mga tao at paminsan ay tinatawag na Chitae, Ganda Lalaki. Isa pa sa mga sikat niyang pelikula ay ang Pido Dida, Sabay Tayo, noong 1991, isang romantic comedy film kung saan nakatambala naman niya ang nooy 19 na taong gulang pa lamang na si Chris Aquino para sa kanyang kauna-unahang pelikula. Si Rene ay sadyang pinili para sa leading man role dahil sa kanyang comic timing at mga mannerism. Dagdag pa na nagbe-break ng mga box office records noon ang mga pelikula na kanyang pinagbibidahan. Tama naman ang naging desisyon sa casting dahil bukod sa nanalo sina Rene at Chris ng award na Box Office King at Box Office Queen mula sa Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation Box Office Entertainment Awards ay nagkaroon pa ng sequel ang kanilang pelikula dahil sa tagumpay na nakamit nito. Sumunod ang Pido Dida 2, Kasal Na, at ang Pido Dida 3, May Kambal Na, Pagkakasakit. Isang araw ay bigla na lamang hinimatay si Rene sa set. Agad siyang dinala sa ospital at nalaman sa kanyang mga test na may tama na pala ang kanyang atay. Binilinan din siya ng doktor na iwasan ang labis na pagpupuyat, paninigarilyo at alak lalo na at may tama na ang kanyang atay at baka mas lalo pang bumaba ang kanyang resistensya. Lumabas din sa mga resulta ng kanyang laboratorio na abnormal ang kanyang mga similya at diniretso siya ng doktor na maaaring hindi na siya magkaanak dahil baog siya. Isang bagay na labis dinamdam ni Rene. Inilihim niya ito at mag-isang dinala ang problema. Gaya ng ibang kalalakihang nasa tamang edad ay nanliligaw din naman si Rene. Ngunit matapos ang kanyang diagnosis ay itinigil niya ang kahit anong panliligaw sa kahit sinong babae. Dahil kung magkaroon man siya ng asawa, ay hindi niya din naman ito mabibigyan ng anak. Di nagtagal ay tuluyan ng bumigay ang kanyang pangangatawan.
Ika-24 ng Hulyo 1993 ay tuluyan ng pumanaw si Rene dahil sa sakit na tuberculosis at mga komplikasyon na dulot ng labis niyang pag-inom ng alak at paninigarilyo. Inilibing siya sa Manila Memorial Park sa May Parañaque. 36 na taong gulang lamang si Rene, ngunit ang bakas ng saya na iniwan niya ay hindi makakalimutan. Hanggang dito na lang kayo, anong masasabi niyo sa kasaysayan ni Rene Requiestas? Ano ang role niya na pinaka nakakatawa para sa inyo? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.